this month of March, we're trying to focus on revisiting the vision. Revisiting the vision is all about why we do what we do. Ano po yung purpose ng ating existence as a church. Now, bago po ako magsimula, sino po sa inyo dito naranasan when you come to this place, you begin to ask question like this. Ano ba tong grupo na to? You know, every time you come to a church like this, there are a lot of questions in your mind. Like for example, today, at this moment, we have more than 30 first-timers sa place po ito. Palakpakan natin yung mga first-timer po natin. And of course, sa bawat first-timer na pupunta po dito, hindi yan pupunta rito kung walang nag-invite sa kanya. So we'd like to appreciate all those people who invited our first-timers na narito po. Now, when you are a first-time, I think every one of you happen to be, no, naranasan nyo po na maging first-timer. What is the first question come up to your mind? Or probably, ano yung mga thoughts sa inyong mind nung kayo po ay probably umatin po dito sa Doulos for Christ? Alam niyo po, mga tao na tumutungo po sa church like this, they have no idea at all about the church. It could be like that. Or may mga tao naman po na sila po naman, pagpunta nila dito, meron silang church phobia. Alam niyo po yung church phobia? They are fearful about the church. Natatakot sila. So pagpunta po nila dito, siguro may tanong sila. Number one, bakit walang kandila? Siguro naghahanap ng kandila. Pangalawa, bakit walang nakakalat na bulaklak? Bakit wala nito, wala nito? Well, probably because of that, nagtataka ka, may question sa mind mo, bakit kakaiba? Or probably nagpunta ka dito, kinakabahan ka because before meron ka ng experience na sumama sa isang Christian church, pinadapa ka, pinakiiyak ka, pinilit kang tumalon, pinilit kang pumalakpak, pinasigaw ka. At pagdating mo dito, nagka-phobia ka. Nako, baka katulad din itong napuntahan ko ito nung last month. Nako, kung ano pinagawa sa akin. Di ba? Lumakad kami ng paluhod, pinaiyak kami, pinatay lahat ang ilaw. Nako, baka ganito. Sino sa inyo may church phobia? Why? Because you are afraid for what you have experienced in the past. So either wala tayong idea about the church, pagpunta mo dito, wala kang alam kung ano to, or probably there are fears in your heart na baka ganito, baka ganyan. Or meron kang isang biased idea about the church because you got some background, no? Sa ibang church. Mayroong isang pumunta po dito, sabi niya sa akin, I don't like this church, Pastor Rian. Sabi ko, bakit? Bakit ang mga babae dito nakapantalon, karumal-dumal? Sabi ko, bakit? Sa church namin, walang nakapantalon, lahat kami nakapalda. Tsaka sa amin, ang mga buhok, hindi pwede panlalaki. Dapat mga mahaba buhok, nakapalda. Naku, sabi ko, hindi mukha kayong lahat manang doon. Eh dito, pastor, ba't ganyan? Pinapabayaan mo ang mga members mo. Nakapantalon ng mga babae. Mahaba, maiksi na mga buhok. Sabi ko, naku po, kaya ito nakausap ko. Kasi pagpunta niya rito, meron na siyang bias understanding. Akala niya lahat ng dapat na simbahan, lahat ng babae, nakapalda at hindi nagpapagupit. So tinignan ko siya, yun ang itsura niya. But she was only about 18 years old, but she looked like 42. Sabi ko, Iha, huwag mo naman dalhin yung nandun dito kasi magiging bias ka. Kasi dito, iba yung mga tao din dito. Kasi yung inyong paniniwala might not be our paniniwala din. Kasi naniniwala kami, yung mga babae, naniniwala ang Doulos for Christ sa tinatawag nating decency or modesty. No? Nakapalda ka nga, ang islit mo naman, andito. Di ba? Para ano yan? Nagpalda ka pa. Di ba? Natindihan niyo mga kapatid? So parang iniisip ko, sabi ko, huwag kang bias kasi ang bias idea mo about the church base sa yung background at surrounding. At ang pinakamahirap na ang isang tao pupunta sa church, ito yung pinakamatindi, based on our experience. Kapatid, pakisarado mo nga yung pinto na yun. No? Paki-close mo lang, no? Kasi baka may pumasok na hindi ka aya-aya dyan.
Ayan, okay, salamat. Now, tingnan niyo po ito. Yung iba, pagpunta dito, may phobia. Yung iba, wala silang idea about the church. Yung iba naman, bias. Pero meron pang isa. Yung tinatawag po nating Bible illiterate. Ibig sabihin, hindi siya aral patungkol sa Bible. Alam niyo ba, maraming mga tao ngayon, pupunta sa ganitong gawain, siyempre hindi sila nagbabasa ng Bible for certain reason, I don't know why. Siyempre siya wala kang alam sa Bible, so akala mo lahat, dahil hindi mo alam yung Bible, pagpunta mo dito, hindi ka marunong mag-behave. You understand that? So ang tendency sa iyo, you don't know the Bible, so you come here, just sit there. You respond naman, pag sinabi nito ba, tumatayo ka din. Pag kumakanta, nakikisabay ka. Beyond that, wala ka nang alam. Itong mga Bible illiterate, yung mga hindi alam po ang Bible, usually, sila po ang tinatamaan ng mga mali-maling lifestyle. Because may kasabihan po tayo, ignorance of the Bible is ignorance of God. Kapag illiterate ka sa Bible, ignorant ka sa Bible, there's always a tendency that you are ignorant about God. So dahil ignorant ka about God, ignorant ka about the Bible, sometimes you misinterpret other people when they behave according to the Bible. Natindihan niyo ako? Like for example, pag ignorante ka sa Bible, yung iba nagtatouch, ikaw kinukontra mo. Iba naman touch ito, kinukuha na natin ng pera to ha. Nangangwarta tong pastor na to. Hindi totoong nangangwarta siguro yung pastor. Ang problema, wala kang alam sa Bible, kaya kinukontra mo. Not because you know what is right, but you don't know what is right. Usually po, yung mga kumukontra sa tithes, hindi nagbabasa ng Bible, wala silang basihan, bakit mali. Pero minamali nila yung may basihan sa tama. Lalo karaming tao ngayon galit sa tithes, wala naman siyang basihan na mali. Samantala yung nagtatithes, may basihan na tama, minamali niya yung may basihan na tama, sapagkat siya'y tama na wala namang basihan. You understand what? When you are Bible illiterate, you will be on trouble. You will always be constantly in trouble because you are always fighting against what is right and you are depending upon your own knowledge, and that's it, a big trouble for you. So yung iba po, hanggang magkaroon sila ng pride, hanggang magkaroon sila ng hard heart, pinipilit nilang mali yung tama, samantalang siya, wala siyang basihan ng tama niya, sa makatuwid, mali siya, pero yun ang pinaglalaban niya. You know, Bible literacy is very important, no? Pag illiterate ka sa Bible, pag ignorant ka sa Bible, my people were destroyed because of lack of knowledge. Pag wala kang alam sa Bible, hindi ka marunong sa Bible, uututuin ka ng ibang mga tao because hindi mo alam kung tama na o mali pa tinuturo sa iyo. That's why dito po sa Doulos for Christ, nagpunta po kayo dito, we see to it, nilalabas po namin yung particular verses in the Bible so that you would know na lahat po ng tinuturo ni Bishop Oriel is based on the Bible. So hindi po kami nagtuturo dito base lang sa aming mga naiisip, nararamdaman. No. We go for the counsel of God. We look into the law and the commandments of God. We look upon the word, encouraging word of God. Para lahat tayo nakabase sa Bible, ang ating mindset, ang ating lifestyle, ang ating value system, at ang buo nating buhay. Nakabase sa salita ng Panginoon. Sino po rito naniniwala sa Bible? Taas yung kamay. You believe on the Bible. Palakpakan natin if you believe on the Bible. Every Christian should know why this church exists. Okay? We need to know, hindi lang, we need to know what is the church, but you need to know why it exists. Kaya po, bumalik po ako sa topic this March ng revisiting the vision so that I could explain to you why we did what we do. Okay? Why we do what we do. Okay? Dapat malaman natin yung mga why. Dapat malaman natin ano ba dapat ang ginagawa ng simbahan. Ano ba talaga ang church? Let me start from reading the Bible from Matthew 16:16. Okay? Ito po yung verse natin, Matthew 16, verse 16. Can you open that passage? Verse 16, sabi niya, Simon Peter answered, "You are the Messiah, the Son of the living God." He's talking about Jesus. And then pagdating po sa verse 17, and Jesus replied to Peter, "Blessed are you, Simon, son of Jonah." Sabi po diyan, "For this was not revealed to you by flesh and blood, but by my Father in heaven.
Nung nakita niya si Kristo, sabi niya, "You are the Son of the living God." Why? Because may mga taong ang tingin sa kanya ay galing sa physical information. Si teacher yan, prophet yan. Pero si Peter, iba ang kanyang tingin kay Christ. Ano siya? Sabi, "You are the Son of the living God." Ang sabi ng Panginoon, alam mo, nakilala mo ko hindi dahil sa mga physical attributes na nakikita mo ngayon. But it was revealed to you by God. What if the church is revealed to you by God? Magtataka ka, iba yung pananaw mo sa church understanding ng ibang tao. Because it is important that the church was revealed to you by God. Hindi ka maniniwala na ang church by revelation of man. It is by revelation of God. And Jesus is telling Peter, "You know me by revelation of my Father to you. You don't know me because of the physical evidence that I have shown up to you. You know me today because God revealed it to you." Meaning to say, may mga bagay po mga kapatid, like church, nire-reveal sa atin ng Panginoon. Because this world will define church based on their own understanding. That's bad. We have to know the church based on the revelation of God. So ano kasunod ng verse 18? Tingnan niyo po ang verse 18. Dahil meron siyang revelation of Jesus Christ, meron din siyang binigay ni Kristo sa kanya na revelation of the church. Ito sabi niya, "I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church." Alam niyo ba nung araw, nung oras niya na sinasabi ni Kristo, walang sino man nakakaalam kung ano yung church. First time na binanggit ni Lord sa isang tao in the person of Peter ang salitang church. Nang sinabi ng Lord kay Peter, "On this rock, I will build my church and the gates of Hades will not overcome it." Yung gates po, yan po yung line of defense ng isang bahay. Pag sa kingdom, kaya may gate, it's for protection, pang defense yun. So when God said, when the church is built upon this rock, lahat ng depensa ng demonyo, ng kadiliman, hindi sila tatagal because the church will powerfully invade the citadel of darkness. Yan po ang ibig sabihin. So meaning to say, ang church ay hindi isang religion, it's a powerful entity that attacks the kingdom of darkness. Are you listening? So dito pa lang kung may revelation ka ng church, hindi ito religion. Now, let me tell you this, for the sake of those people who don't understand the church according to the Bible, because you might, receive an understanding coming from different source. But I will start from the church. Now, the church is not a building. Yan ang una. It's not a building. So you don't go to a building, that's not the church. Pangalawa, church is not a religion. Okay? So hindi siya religion at hindi rin siya building. Now, unfortunately, nowadays, pag sinabing church, nag-iisip ka agad kayo ng church building. In fact, pag nakakita, ay church yan, ito church to, church to. Pero ang church po, hindi building. Hindi building. Church or people. The word church is ecclesia. Sa salitang Griego, ito po ay ecclesia. The word ecclesia sa English, ang equivalent po niyan, called out ones. Ang called out ones ay patungkol sa mga taong tinawag ng Diyos sa kadiliman para ilagay sa liwanag. So it has nothing to do with religion. It has nothing to do with church building. It has to do with people who are called out from darkness into His marvelous light. The church are people who came out from darkness, and because they hear the gospel, the light of the gospel, they come out from darkness by the power of the blood, by the power of the Holy Spirit. And the Lord redeems them from darkness. Today, they are now in the light. The church is the product of the redemptive work of Jesus Christ. So it has nothing to do with religion. That's why sa Dulos, we don't promote religion. Sa Dulos, we don't call the building the church. We are the church. We are not coming to a church. We are the church. Punta tayo sa church. No, we are the church. Kasi po nga, ang church, hindi building, hindi location. Ang church ay tao. So when God said, I will build my church, He's talking about binibuild niya yung mga tao. Tayo yon. And the gates of hell will not prevail against it. Ibig sabihin, tayo yung church.
nilagay tayo, Lord, tinawag tayo mag-isang church, mag-a-advance tayo to take the kingdom of darkness, to overcome the kingdom of darkness. Hindi tayo nasa defensive mode. Ang darkness ang nasa defensive mode. Kasi sila naglagay ng gates. Gates is your protection. Gates is your defense. At ang sabi ng Bible, hindi makakadepensa ang gates of hell. Hindi yan makakapalag, hindi yan makakapigil. Pag dumating ang church, they will be invaded by the church. That's how powerful is the church. Wala naman po nag-i-invade na building. So the church is not a building. Wala naman po nag-i-invade na religion. So the church is not a religion. Tayo pong mga Kristiyano, we invade the kingdom of darkness because the power of the church is upon us. Kaya po, pag pumunta kayo sa Doulos for Christ, wag ko kayo mag-alala. Because we are not here to give you religion. Okay? Is that cool? Ha? So yung mga first timer namin dito, huwag kayong matakot. Hindi namin kayo i-convert na maging religious katulad po ng iniisip po ninyo. Because we try to teach you the church is not religion. The building is not the church. It's the people. So when you come here, you are working now, you're sitting beside the church of Jesus Christ. Amen po ba? Is that clear? So, now, after I say that, meron kasing purpose ang church. Ang church po nag-i-exist for the reason. Now, ang church po, hindi siya nag-i-start ng religion. Now, tingnan nyo to, I've been always telling this. Nung ginawa ng Diyos ang tao, meron silang relationship dalawa. God never give them religion. I don't know where the religion started. But according to the story of the Bible, when He created Adam and Eve, they have no religion. The only thing they have is personal intimacy relationship with God. Now, the day comes that they fall, they disobey God, immediately, they never lost a religion because they have no religion at all. The only thing they lost is their personal relationship with God. Nagkaroon ng lamat ang kanilang relasyon. You see, sin affects our relationship with God. Sin is not just a happy thing to do or enjoyable thing to do. Sin affects God. Basahin niyo yung Bible. Because the devil will teach you, gumawa ka ng kasalanan, kalokohan, enjoy. Di ba? Ha? Kasalanan, wala naman nakakita, gawin mo, enjoy. No. I tell you, God is affected when we disobey God. So, we are hurting God if we live a life of sin. And we are separated from God because of sin. Kaya po ang tao nawala yan sa Diyos. Kaya malinaw, for all have sin, lahat tayo nagkasala and fall short of the glory of God. And the wages of sin is death. Na-separate tayo ngayon. Nung nawalay tayo sa Diyos, hindi tayo nawalan ng religion, na-affected ang ating relationship with God. That's why, sa simula lang po sa Genesis, wala akong intention ng Diyos magtayo ng religion. Ang intention niya, ang tao at ang Diyos ay magkaroon ng relasyon. Yun po ang original design. Now, nung nagkasala siya, gusto pa rin ang tao bumalik sa Diyos, pero ang kamandag, ang laso ng kasalanan, winasak na ang buhay ng sangkatauhan. Hindi siya makabayad ng kasalanan, hindi siya makabalik sa Diyos. Isa na lang ang tanging paraan. Jesus, for God so loved the world. Kaya bumaba si Jesus, nagkatawang tao. Again, not to start a new religion. Jesus came to save us from sin, to save us from the power of Satan, and to save us from the power of death. So when Jesus came, He died on the cross for one reason, to redeem us. The penalty of sin will be paid through the death of Christ at the cross. So ganyan po ang nangyari. Now, when Jesus came again, He is not there to start a religion. He is there to save man so that relationship with God will be back. Yun ang intention nun. Kaya po ako, si Bishop Oriel, hindi ako nagtuturo ng religion. Kasi ang linaw sa Bible eh. Kaya nagpunta si Kristo dito para iligtas tayo sa nagawa nating kasalanan at makapanumbalik tayo sa Diyos. Magkaroon ulit tayo ng relasyon. Para yung original design niya, doon sa Book of Genesis, maibalik sa atin. Na tayo mga tao ay muling nagmamahal sa Diyos. Tayo'y naglilingkod sa Kanya sapagkat Siya ang ating Panginoon. Amen po ba? Now, that's a good design of salvation. Do you hear me? So, ang Doulos for Christ, we have no intention to start a religion. We try
we try to help people find their way back to God. We offer to people, hey, pwede kang mabalik ang relationship mo. Hey, yung kasalanan mo pwedeng patawarin. Yung kasalanan mo na nagsisira siya, pero maayos yan. So that's the gospel preaching ginagawa po namin. So mga tao nag-i-enjoy din po sa Dulos for Christ kasi hindi namin sila binibigyan ng religion. Pagpunta mo dito, isa lang ang prayer namin, magkaroon ka ng relasyon sa Diyos. At magkakaroon ka ng relasyon sa Diyos after dinil mo yung kasalanan, hiningi mo ng tawad sa Panginoon, pinatawad ka niya, at binago ka niya. At ikaw ngayon ay isa ng bagong ninalang. At naniniwala kami, when you come back to God sa relationship, that's the beginning of new life. Yun po paniwala namin. Kaya hindi nyo po ako madidinig nung wala kami ditong saksi ni Oriel. Walang ganon. Wala kaming ganon, ha? O iglesia ni Batman, ganun kunyari. Walang ganon. Hindi ko kami nag-o-offer ng ganyan. The only thing we offer to people is Jesus Christ. Because everybody needs Jesus Christ. Sino dito amen? Kailangan ko si Jesus. Taas yung kamay. Good. Now, tingnan nyo po ito. So yung church, itatayo ni Lord. Sa loob ng church, meron dapat tayong dahilan kung bakit tayo narito. Meron tayong first to vision statement so that we know who we are. Kapatid, lagay mo yung first two sa ating revisiting the vision. Yung loving God and loving people. Ito po yun. If we revisit our vision speak about our love and passion for God. Number two, our vision acts about our love and compassion for people. Dalawa yan. Isang pag-ibig sa Diyos at isang pag-ibig sa tao. So, nung ating nakaraan po sa last week doon tayo, tinuro ko po itong dalawa na to. No? But I have to review. Alam niyo po, gagawin kong practical. Alam niyo, isang problema natin, madaling magbigay ng statement na mahal natin ang Panginoon. We could easily say, we love God and we have passion for God. Pero po sa galaw po natin, ay hindi po nangyayari. Dito po sa Dulos for Christ, yung mga statement na binibitawan natin, pinangangatawanan natin. Like for example, how many of you love God? Come on, do you love God? Sabay mo, I love God. Parang mahina, lakas I love God. Di ba ang daling sabihin? Ang lakas nga, oh, I love God, sabi mo, gawin mo. Yan, diyan na tayo na may problema. We don't just make a statement that we love God. We practice what we confess. Ha? Like for example, isang disciple ko, tinuturuan ko. Sabi ko sa kanya, bro, ngayon tumanggap ka na sa Panginoon, Christian ka na, I want you to develop and practice loving God. Kuya Oriel, paano ko po gagawin? Ito gawin mo. 1, 2, 3, binigyan. Alam niyo po, after 2 weeks, sinoobserbahan ko siya, kapatid, dali ka. Alam mo, naobserbahan ko siya, number 1, pumupunta ka sa church nang walang dalang Bible. Tama ba ako? Opo, pastor. Pangalawa, napansin ko, wala kang dalang notebook, pumupunta ka dito. Tama ba ako? Opo, pastor. Pangatlo, napansin ko, late ka pag nagsisimba ka. Tanong ko sa'yo, mahal mo ba talaga ang Diyos? Sabi niya, opo, pastor, alam ni Lord, mahal ko siya. But look at your action. You don't even want to carry your Bible. You don't even want to take notes about the preaching ng Word of God. At late ka dumadating. Look at you. Pagdating ng worship, lahat nakatayo, ikaw nakaupo. Do you love God? Kinore ko siya. Sabi ko, kung talagang mahal mo ang Diyos, ipakita mo. Alam niyo ba, maraming mga Christian nagpupunta sa church, hindi nila kayang ipakita yung kanilang pagsamba sa Diyos. Ang manifestation, malinaw eh. Sino sa inyo dumating ka ngayon late? Sige, sabihin mo totoo. I love God. Late? Tinan mo katabi mo, kung may dalang Bible, I love God, pero walang dalang Bible. I love God, pero dalang notebook. Bakit mo ginagawa yan? That's it. We don't know what we do and why we do it. We do it because we love God. Amen. Pero mo si Kristo, namatay sa krus, ikaw magdadala na ng Bible, di mo madala. Jesus loves you, He died on that cross. Ikaw, you love God, ano ginawa mo? You can't even bring your Bible. You can't even come on time. How can you say you love God? Ha? Okay, yung mga late, pasensya na kayo, I have to tell you this. Ha? Sabi ko nga, kung di ka marunong sumamba, tumayo ka, magsimula ka sa ganun, I love you, Lord. Diba? Sabi ko sa inyo, hindi mo maitaas, at least gumanong lang.
Okay, taas mo ng papaganon, 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 papaganon. Di ba? Step by step lang. Siguro at least 1 month, ganun ka na. Tama. Nasa Bible naman yan eh. Di ba? Clap your hands, raise up. Nasa Bible yan. Lift up your hands. Nasa Bible lahat yan eh. Pero hindi mo magawa because there's something inside of you. Wala kang passion. Ha? Nagmamahal ka ng walang pakiramdam. Dito sa dulos, pag sinabi naming mahal si Kristo, daman-daman namin yan. Amen. Huwag kang magtaka kung katabi mo, umiiyak habang kumakanta, nakataas ang kamay. Hindi mali yun. Hindi mo lang naintindihan. Hindi OA yun. Biblical yun. Amen? Sino sa inyo nagpunta rito, unti-unti ka na nasasanay magtaas ng kamay? Ha? Nung kumakanta tayo, Jesus be the center of the church. Sinasabi, Jesus is the center of the church. Di ba? The beginning and the end, you will always be. Always be. Nung kinakanta natin yung song na yan, tingnan nyo. How do you react on that worship song? Jesus be the center of my life. Is it really true that Jesus is the center of your life? Minsan kasi mga kinakanta natin, wala sa puso natin. No? Alam nyo, sa totoo lang, every time we sing worship song, it must minister to us. Because we love God. Tama po ba? Tama po ba? Sino sa inyo, naglalakad kayo, parang may nadidinig ka pa rin kanta sa isip mo. Di ba? Alam mo, yung kanta kanina, ang ganda. Na ministeryohan ako, na-bless ako. So umuwi ka na, bro, sige kita tayo, no? Naglalakad ka. Jesus at the center of my life, Jesus. Ako, nakalimutan ko ata yung lyrics. Gumagano'n tayo, di ba? Pag hindi natin alam yung lyrics, Jesus, but God, naalala ko isang bata sa isang linggo. Natapos yung service, yung pastor pumunta sa likod. Kumain yung pastor. Uwian ang mga tao. Bigla siyang may narinig. Praise God! Hallelujah! Sabi niya, may tao pa ata sa simbahan ah. Kumakain siya, ang ulam pa naman bulalo. Ang sarap ng higop niya. Sumisigaw yung bata, grabe. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through. Yung bata, mga grade 1, grade 2, kumakanta. Sinilip ng pastor. Sino yun? Grabe yung bata ah. Grade 1 siguro to, grade 2. Wala nang tao na doon pa sa gitna ng altar, nag-worship. Sabi niya, siguro yung batang yan, one day magiging pastor. Bata pa lang, marunong magsamba. Kumain ulit siya. May konti, nagkakagulo dun sa harapan. Kasi iba na nadidinig niya. Sabi, ano sinasabi ng bata na yon? Parang wala sa tiyan. Sinilip niya ulit. Pinakinggan niya. Nadidinig niya ganito. A, E, I, O, U. A, B, C, D, E, F, G, F, F, K, L, M, A, B. Ba't bata na to? Kanina nag-worship, niloloko si Lord ah. Pumunta siya. Yung bata nakapikit. Lord B. Ano ginagawa mo? Sabi nung bata, ay, pastor, I'm sorry po. Ano pinagsasabi mo? Kanina natutuwa ako sa'yo, ngayon hindi na ako natutuwa sa'yo. Ba't mo ginaganyan si Lord? Pastor, I'm sorry po. Ba't ganyan ang salita mo nung pinagsasabi mo dyan? Huwag mong gaganon si Lord. Ay, pastor, I'm sorry po talaga. It is not my intention to wala po akong intention masama. Bakit ka ganyan? Bakit kasi pastor, sawa na akong kumanta. Sabi ko kay Lord, magpapadala lang ako letter, Lord, ikaw na lang mag-ayos. Sabi mo sa angels, ayusin mo, para sa iyo lahat yan, Lord. Alam mo na, pahiya yung pastor. Alam mo, sabi niya, anak, keep on praising the Lord. For as long as the heart is right, your mouth will never go wrong. Ha? Tayo, pag kumakanta tayo, ganyan ba tayo? Ha? Sa totoo lang, kahit kumanta ka, Jesus is the center of God. Lord, pasensya ka na, di ko alam talaga lyrics. Pero alam nyo, inaayos ng angels yon. Basta't dalisay ang puso mong nagpupuri sa Kanya. Amen? Because our love is true. Tama po ba? Ha? Yung iba naman, sabi ko, makakamta. Ano ba naman ito kumakanta nito? Wala sa tono. Baka makakantya. Why? Because
You just see the physical appearance of these people. For me, let's bring back the sincerity of our heart when we love God. Amen. Tama po ba? Sino sa inyo nagkukumahog, makarating lang na maaga sa pagsamba? Amen? Yung iba, sabi ng iba, ano oras ka magsisimba? Sa last service. Bakit? Marami pa akong gagawin. You know, challenge ko kayo. Kaya mo magsimba ng umaga? Because it add more sacrifice, I tell you. Iba sa atin, anong oras? Kung meron pang alas 7 pupuntahan mo. Bakit? Yung talagang, wala na, tapos na, nakapamasyal na ako, nakapamalengke, nakakain na, nakarelax na, let's go to church. Di ba, may ganyang ugali, no? Well, you have just shown, hindi ko sinasabing, huwag kayong umatin ng fourth service, last service na to, no? I understand your situation. But look at your motive. Why you are here? Bakit pang-apat na service pinili mo? Bakit? Ito na lang yung natira? O ito talaga yung oras na inihanda mo? You ask yourself. Because I will never be asking that question to you because it's between you and God. And God is searching your heart. If you love Him from all of your heart. If the passion of your love is for real, o napilitan ka lang. O because, anong oras tayo sa church? Sa hapon na lang para mahaba tulog natin. O, talaga? Ang galing ng katwiran natin, no? Hapon na lang tayo mag-church para, alam mo na, diba? Para pagkatapos, diretso na tayo sa Mall of Asia. Yeah. Well, hindi ko kayo masisisi. Ganyan din ako nung bata ako. Palakpakan natin ng Panginoon. Pareho lang tayo. But I changed my life. I decided to make a change. Because gusto ko makita na, alam niyo, pinakamasarap na pakiramdam, yung alam ng Diyos yung nangyayari sa life mo. No? Hindi ka peke, hindi ka nagkukunwari. Totoo. May totoong passion, may totoong pag-ibig sa puso mo. Now, listen to this. Yung pangalawa dito ang mahalaga. Walang kwenta yung pag-ibig mo sa Diyos kung walang expression yung pag-ibig mo sa tao. And every Sunday we try to help you to fully grasp and understand. Walang kwenta po kung puro tayo sa Diyos na wala naman tayo mga minamahal na tao. Sino rito yung katabi mo, love na love mo, ha? Yung in-invite mo, loves na loves ko to, pastor. I love, that's, you know, yung mga first-timer dito, you know the greatest expression of God's love na may offer sa ng isang tao? Hindi yung ilibre ka sa sine. Hindi yung ilibre ka sa mall. Hindi yung daling ka sa Boracay. Alam niyo, pinaka-highest expression ng tunay na pag-ibig sa iyo ng tao na yan, when He's trying to help you find your way back to God. And that is inviting you to go to church. Grabe yan. Pag kayo in-invite ng isang tao dito, sabi mo sa kanya, you're the man. O kaya, you're the woman of God. Pwede bang palakpakan natin yung mga nag-i-invite? Yes. That is the expression of God. Now, itong share ko ngayon, yung pangatlo, is about we are committed to preach the gospel. Dito may dalawang word na gusto kong makuha ninyo. One is engagement, number two is involvement. No? Ito yung sad story. Marami mga Christian believer, Christian sila, naniwala sila kay Kristo. But the problem, ayaw nilang mag-engage. Ayaw nilang mag-involve. So para lang silang tagatingin. Umuupo lang sa church. You know what? You are not helping yourself if you are not engaging. And if you are not involving. Basahin po natin ang Romans chapter 1, verse 16 para makita nyo po yung engagement ni Apostle Paul sa gospel. Why he is involved in preaching the gospel. Tingnan nyo po mapapansin nyo yung engagement at involvement ni Apostle Paul nandito sa Romans chapter 1, verse 16. Sabi niya dito For I am not ashamed of the gospel. Engage siya sa gospel Hindi siya nahihiya. Involved siya sa message ng gospel. And then because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. First to the Jew, then to the Gentile. I think Apostle Paul fully understand that there is power on the message of the gospel. May power ang gospel. At ang power ng gospel na yon, the power of God, it brings salvation. Nagbibigay ng kaligtasan. Now, totoo kaya hindi ka nag-i-involve, tsaka kaya ka hindi nag-i-engage sa gospel ministry ng Lord.
Tingnan nyo, ito yung pangatlo. Una, we love God. Pangalawa, we love people. Pangatlo, lagay mo yung pangatlo, kapatid. Then, babalik natin yung verse na yan. Kasi ito yung mahalaga eh. The doulos for Christ is committed to preach the gospel. Committed tayo dyan. Magpipreach tayo ng gospel. Bakit tayo nagpipreach? Ha? Kasi ito yung dahilan. Because ito yung power ni Lord para maligtas ang mga tao. Naku po, sa totoo lang, kailangang maligtas ang tao. Now, one of the reason you are not engaging and you are not involving in preaching the gospel, marami tayong mga mali-maling isip. Isa sa mga isip na yan, ganito. Hindi naman ako kailangan mag-preach yan kasi trabaho ng pastor yan. Ako, accountant ako eh. You see? Not because you're an accountant, an engineer, wala kang share ng pag-preach ng gospel. Lahat ng Kristiyano, lahat tayo, we have to be committed to preach the gospel. Ang doulos for Christ at ang kanyang buong kapulungan, kaya tayo dumami ng 20,000 because every one of us is committed to preach the gospel. Meaning to say, walang exempted whether you are student, you are young, you are a couple, or probably kayo ay professional, nagtatrabaho. Well, I tell you, lahat tayo is committed to preach the gospel. Now, may reason kung bakit yung iba hindi makapag-preach ng gospel. Kadalasan po ito ang nangyayari. Dahil we don't know what is the gospel. We can talk to anybody because we don't know what is the gospel. So when the pastor said you have to preach the gospel, and then you ask yourself, what is the gospel? The pastor want me to preach the gospel, but I don't know the gospel. So you begin to you try to do, and you try to understand it, pero pag i-share mo na, hindi na makapag-share kasi hindi mo nga alam eh. So it is my responsibility and obligation to preach to you this afternoon kung ano ang gospel. Kung gusto mong matutunan ng gospel, madali lang. I-share ko to para makapag-share kayo. Ha? Sino sa inyo, pag i-share ko to, i-share mo, taas yung kamay. Pastor, i-share ko yan. Kasi I am not ashamed to preach the gospel. I am not ashamed of the gospel. I am not ashamed to preach the gospel. May 3 key words na gusto ko matutunan nyo. Okay? Babalikan natin ito. Redemption, renewal, and restoration. Now, listen to this. Itong 3 word na yan, lagay mo muna yan. That is a very important 3 key words when you present the gospel. Tingnan niyo po ito. Ang gospel po kasi, the gospel redeems my life, the gospel renewed my life, and the gospel restored back my life. The gospel has the ability to redeem a person. It has the power to renew your life, and it has the power of restoring back your life. Ganun ka-powerful po yung sinasabi ni Apostle Paul, yung gospel. Imagine po ninyo, meron siyang ability and capability to redeem your life, to renew your life, and to restore your life. Tingnan niyo po itong gospel. The gospel is all about Jesus Christ's finished work at the cross. Yan po ang ebanghelyo. Yung benefits po, yung 3 R. Pero ang gumawa ng benepisyo na yan is none other than our Lord Jesus Christ. Tingnan niyo po, nung siya'y bumaba sa langit ng katawang tao, ang goal niya hindi mag-start ng religion. Ang goal niya, i-redeem, i-renew, i-restore ang tao. Bakit? Bakit kailangan natin ng redemption, ng renewal at restoration? Illustrate ko po sa inyo para mas maunawaan po ninyo. Ang bawat isang tao, for all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat tayo makasalanan. And the wages of our sin is death. Meaning to say, pag ang isang tao hindi pa nare-redeem, nare-renew, at nare-restore, ang tawagudan, sinner, makasalanan. Kapag ang tao makasalanan, ibig sabihin niyan, nangangailangan ka ng redemption. Ang bawat tao na namumuhay sa kasalanan at hindi nagsisisi, the wages of your sin is death. Now, death is not cutting off your breath. Death is eternal separation from God. It has nothing to do with your breathing. Kasi ang mga tao sa impyerno, humihinga yun eh. No. So, may eternal life. Alam niyo ba yung mga tao sa impyerno may eternal life? Mali lang ang lugar. So, eternal life is quality kind of life that you will spend the rest of your life in the presence of God, or you will spend the rest of your life in separation from God.
masyadong delikado yung buhay mo pag na-separate ka. Now, while you are living, you will be given a chance to make a choice. Tingnan mo to. Kapag tayo nabubuhay sa kasalanan, ito yung actual. Ang word na redemption, ibig sabihin yan, tinutubos ka sa sanglaan. Redemption nga eh. Pumunta ka sa loob ng mga sanglaan, yung mga Tambunting, Bilyarica, makikita mo dyan. Yung mga Cebuana, mga sanglaan yon. Tingnan nyo po, meron doon tinatawag na redemption period. Pag hindi mo na-redeem, kanila na. Yung kaluluwa mo na indon, hawak-hawak ni Satanas, ilang panahon lang, pag hindi ka na-redeem, sa kanya ka na. Okay? Ano ang kalagayan? Ito, number 1, pag ikaw hindi paligtas, wala ka pang Kristo, hindi ka pa nare-redeem, naindong ka sa sanlaan ng kaluluwa. Meaning to say, that place, the place of darkness. In the place of darkness, that's the place where you become blind. Hindi mo makikita tong ganda ng krus. Kaya makikita mo, mga taong wala pang redemption, hindi nila makita yung ganda ng Bible, hindi nila makita yung ino-offer ni Christ sa cross. Pag nadinig nila yung Bible, ano yung Bible ka dyan. Wala yan. Kasi bulag. When you are in darkness, wala kang makikita doon. You understand what I'm telling you? Pag ikaw ngayon, kailangan mo si Lord, ang yabang mo pa, ano yan? Bible? Wala yan. Nakadinig mo ba kayo ganon? Ganon ako nung bata ako. Nung hindi pa ako nakakilala kay Lord, pag nakakita ako ng isang lalaki may Bible, tawag ko doon, bading. Ay, naku, bakla yan. Hindi kaya man nanigan. Laging humingi ng tulong sa Diyos. Alam mo, ang tunay na lalaki, hindi nagbabasa ng Bible. Bakit? Tayo, hindi natin kailangan ng tulong. Lalaban tayo, pare. Palaban tayo. Mga bakla lang yan. Yun ang tingin ko. Nung natutunan ko ang Bible, sabi ko, Diyos ko po, ako pala bakla. Yung palang mga tunay na lalaki, yan yung marunong humarap sa katotohanan ng sinasabi ng salita ng Diyos. Yan ang mga tunay na lalaki. Mga babae, yan ang hanapin yung lalaki. Huwag kayo makakita ng mga malskulado, yung malalaki katawan. Ading yun, minsan. Yung mga naniniwala sa Bible, ay sorry, may malaking katawan dito. Siguro naman yung katabi mo malaki katawan, maganda, macho na, may alam pa sa Bible. Tama? Tama. Yun ang nakakabilib. Yung mga, alam nyo, masarap tingnan yung isang Kristiyano. Kung ang basihan lang, laki ng katawan, malamang hindi ako nagustuhan ni Ate Jer nyo. Kasi nung ako'y nanligaw kay Ate Jer nyo, 27 ang waistline ko. Ang payatot ko, maitim pa ako. Pero buti na lang, meron akong word of God. No? Kaya bentahe yung mga lalaki dito. Sorry pag wala ka alam sa Bible, hindi ka makagustuhan ng taga-dulos. Pasensya ka na. Aral yung mga yan. Amen po ba? Tama ba mga girls? Amen. Wala yan sa laki-laki ng katawan. Nagpunta ako sa gym Nakasabay ko, ang gaganda ng katawan. Wala akong maniwala. Sa 8, 6 ang bading, 2 lang ang hindi. Sabi ko, Lord, ganito na ba talaga ngayon? Yung mga, ikaw naman. Laki ng katawan, tapos natili. Ang ibig sabihin, ganito. Kapag wala ka sa Panginoon, andun ka sa darkness, bulag ka. Yayain ka sa Bible, ayaw mo. Pumunta ka sa church, ayoko. Punta tayo, ayoko. Puro ayaw mo. Walang appeal sa iyo ang mga spiritual matters. Why? Because you're in darkness. You're blind. Ito pangalawa. Hindi ka naniniwala, magtataka ka, pag ikaw nasa may bandage ka, maniwala ka, hindi ka makalaya sa sigarilyo, sa alak, sa bisyo, sa dota, sa COC, kung ano yung mga mali, yun ang gusto mo. Sinabi ng huwag kang magaganyan, yun ang gusto ko. Why? Kasi pag nasa darkness ka, alipin ka ng kasalanan. Kahit ayaw mo magdota, nagdodota ka. Kahit bulag na yung mata mo sa puyat, COC pa. Bakit? Slave ka. Masusunod po kamahalan. Anak, huwag kang magsisi-OC. Pero ang kamahalan ng demonyo masusunod. You see, when you are in darkness, you are in chain. Naintindihan niyo ako? Bakit yung iba nakalaya? Kasi natanggal yung chain Now, yun ang una. Ito pa malala. Ito ang dapat yung makuha. Kaya kailangan mo ng gospel Hindi ka lang nasa darkness, hindi ka lang nasa chain. Pangatlo, kaya kailangan i-redeem Ito pinakamalala. While you are in darkness, listen to this, and you are in chain, satanic forces si Lucifer, lalagyan ka ng mark
for distraction. Say that word, mark for distraction. Say that word, come on. May mark for distraction ka. Yung mark na yon parang magnet. Yung, maniwala ko, ito yung sinasabi ng Bible. Magtataka ka, pag meron kang pamumuhay na kasalanan, may magnet sa'yo. Alam mo na magnet sa'yo? Lahat ng curses. Magtataka ka, bakit ganun? Hindi naman ako dati addict, naging addict ako. Yun na mamagnet sa'yo. Bakit yung mga pusher, nagiging close friend ko? Bakit yung mga lisinggero, nagiging close kami? Bakit ganito? Grabe. Kasi nga, you attract who you are. Hindi ka ma-attract sa church, hindi ka ma-attract sa Bible study, hindi ka ma-attract sa cell group. Pero pagdating sa party, blah, 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 attracted ka. You know why? Because you are marked for destruction. At makakakita po kayo, one day, warat ang buhay ng isang tao. Why? When you are living in darkness, when you are under control by the chain of darkness, and the devil put mark of destruction in your life, tapos ka na. Maniwala kayo, nakakakita ko ng mga nag-aaral, wasak ang pag-aaral. Nagtatrabaho na nawawasak ang trabaho. Wala silang magawa. They are totally helpless because nakasanla na. Because sin brings death. Nakita ko po to, 27 years na akong pastor. Kaya si Bishop Uriel, hindi po ako tumitigil, nag-preach ako ng gospel. Bakit kailangan mo ito redemption? Wala sa'yo magliligtas nung kahit anong bait mo, maniwala ka. Kahit anong ganda ng trabaho mo, nandun ka eh. Isa na lang ang pag-asa mo. Tubusin ka ni Kristo sa sanlaan ng kasalanan mo. And when Jesus died on that cross, yung dugo na yun ang pantubos sa kasalanan mo. Kaya lang, re-require ka ni Lord. Number 1, handa ka bang magsisi ng kasalanan? Ang pardon, ang redemption, hihingin ka ng paghingi ng tawad. Karamihan ng mga tao, pag nasa kasalanan, pag nasa kadiliman, they enjoy it because there is pleasure sa sin for a moment. So ayaw nila magsisi kasi nag-i-enjoy sila. And that's the beginning of trouble in our life. The moment we enjoy sin and there is no more conviction in your heart. So you will stay there and God want to help you, but you don't want to ask God. The power of God to save you from darkness, He has the power, pero you don't want to believe. Kaya sabi ng Bible, sa Romans chapter 1, verse 16, kapatid, lagay mo. It is the power of God, sabi po doon sa Romans 1:16. It is the power of God that brings salvation to everyone who, ano sabi? Who believe. So, merong ginagawa si Lord, kaya lang isang malungkot. Maraming mga tao hindi naniniwala. When you don't believe on the gospel, when you don't believe on the finished work of Christ, patay ka, mananatili ka na sa kadiliman na yon. Until the day of destruction will happen, nobody will save you. Whether you are smart, educated, I tell you, nobody can save you. Because the only person that is destined to save you is Jesus Christ if you believe Him. So, yung ako po, nandun ako eh. But the day I have the opportunity, may nag-preach sa akin ng gospel. Sabi niya sa akin, Uriel, your life is in danger now. You're about to be destroyed by the devil. I want you to believe God. He is your only hope for redemption of your life. Alam niyo po, hindi ako nagdalawang isip. I still remember when I was young. Pinipreach po yung prodigal son, pinapakita yung buhay. Grabe, tumanggap ako sa Panginoon. Sinuko ko lahat, kapalit ng redemption ko. Alam niyo, naramdaman ko, from darkness, dumating yung liwanag sa buhay ko. Nung makita ko po yung liwanag ng ebanghelyong ito, naramdaman ko po, inalis ako sa kadiliman, dinila ako sa light. Yung dating nasa bondage ako, full of chain and darkness ang life ko, I sense the Lord destroy every chain of darkness. Binigyan niya ako ng freedom. Hindi lang ako ngayon nasa light, may freedom pa ako. At lahat ng mark of destruction sa life ko na nilagay ni Satan, hinugasan ako ng dugo ni Kristo at binibigyan niya ako ng bagong seal, panibagong tatak.
the new magnet, the new attractions in my life is God's favor. Nag-a-attract ako ngayon ng God's favor. Nag-a-attract ngayon ako ng God's blessing. Hindi curses ang ina-attract ko. Alam niyo why? Because the gospel happened to my life. The gospel redeems my life. Hindi lang po si Bishop Uriel nangangailangan ng gospel. Kayong lahat na narito, you need redemption. Lahat ng kapatid at magulang nyo, classmate at kaibigan nyo, nandun lahat yun. Walang exempted. Lahat nasa dilim. And the only hope for them to get out from that darkness, from that bondage and curses, is none other than preaching of the gospel. Kung nahihiya pa tayo, hindi pa natin pinreach, kawawa sila. Kaya dito po sa Doulos for Christ, binibigyan ko ng emphasis. Huwag kayong magsasawang mag-preach ng gospel. Huwag kayong mahihiya. Sa tuwing mahihiya kayo, sa tuwing tatamarin kayo, sa tuwing titigil kayo, maraming kaluluwa ang napupunta sa kapahamakan. And God has called us. This church is called by God to be committed to preach the gospel. Because the gospel is the only hope of humanity to be redeemed from darkness, from bondage, and from the curses of hell. Tayo na lang ang pag-asa. Pag tumahimik pa tayo, wasak na ang bansang Pilipinas. Double time tayo ngayon, mga kapatid. Sino po niniwala dapat i-preach ang gospel? Isipin mo yung mga kapatid mo na wala pang gospel. Isipin mo yung mga magulang po na walang gospel. Patungo sila sa kapahamakan. Huwag kayong magtataka why your family is attracting trouble every day. Huwag kayong magtataka ang sumpa ng sakit at karamdaman na sa bahay mo. Huwag kayong magtataka na kahit anong pilit nyo sa trabaho, walang blessing. Because your family is marked with a mark of destructions. Matatanggal lang po yung lahat ng mark of destruction na yun the day you receive the gospel of Jesus Christ. May pag-asa ba tayo? Meron. Pag-asa natin si Jesus. Kaya ang church na to, hindi natin tinataas yung Bishop Uriel. Hindi. Wala tayong tinataas na religion dito. Isa lang tinataas natin dito. Si Jesus lang. Bakit? Isa lang naman talaga namatay para iligtas tayo eh. Walang religion na namatay sa cross kundi si Jesus lang. You have to remember that. And that death at the cross gives benefit to those people who believe. Taas yung dito, kasama ka doon sa mga who believes. Taas yung kamay. Pastor, naniwala kami sa gospel. That's not religion. Amen? Alam nyo, dito ako tuwan-tuwa sa Ebanghelyo ng Kristo Jesus. Hindi siya nagpupunta para bigyan tayo ng religion. He just want to restore us back to Him. Kaya po yung lahat, tayong nakakaniwala sa Panginoon, dati tayong nasa dilim, naka-bandage tayo, may tatak tayo na attract yung mga curses. Tinanggal tayo ni Lord dyan sa place of darkness. Nilagay tayo sa ilaw, wala na ang mga kadenang bumibigkis sa mga buhay natin. At higit sa lahat, wala na rin po ang isa yung curses sa buhay natin. Nakita ko po, ang dami dito mga bata na galing doon. Ngayon, binago ng Diyos. Wala na yung sumpa ng kahirapan. Wala na yung sumpa ng sakit at karamdaman. Wala na yung mga malas-malas, mga bisit-bisit. Bakit? Wala na yung curse. Binless na tayo. Sino dito magpapatotoo, magtataas na kami, Pastor, naranasan ko yan. Natanggal lahat ng sumpa ng kasalanan sa buhay ko. Taas yung kamay. Binless ka ng Panginoon. Kami, huwag kayo mahiya. Amen? Hallelujah. Dami dito dati. Walang pamasahe eh. Kasi yung curse ng kahirapan nasa kanya eh. Walang sariling bahay na tatay eh. Pero I'm glad to tell you, the day they believe on the gospel of Jesus Christ, look at them. God has delivered them from the curses of poverty. Ngayon, God gave them favor and blessing. Iba na ho ang buhay nila. Yung katabi mo ngayon, I can tell you, nagpaplano yan bumili ng kotse. Kung yan nasa kasalanan, nako, nagpapagamot yan. Yung pera nauubos sa sakit at karamdaman. Bakit? Imbis na magamit sa tama, puro sumpa kasi. Yung anak mo na disgrasya, nadukutan, nasunugan, puro malas. Bakit? May sumpa eh. Sino gusto mawala ang sumpa sa buhay ng inyong pamilya? Taas yung kamay. Okay, sabi mo sa papasukin ang gospel sa bahay natin. Amen? I-preach ang gospel sa mga bahay natin. Huwag kayong tamad. Tapangan nyo, like Paul, I am not ashamed. Tama po ba mga kapatid? Yan ang kailangan natin. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Now, let's go to the second point ng gospel. Sino nakita, naunawan nyo na redemption?
Pag inisip mo, pag nag-share ka ng gospel, sabi mo, bro, alam mo, kailangan mo ng redemption. Yung nangyayari sa'yo, mayroon kang mark ng distraction Alam mo, may chain of darkness ka, kaya ka ganyan. Alam mo, yun ang bunga ng kasalanan. Hindi mo makita yung katotohanan, lagi ka nakagapos. Kung ano yung mali, yun ang ginagawa mo, yung tama, hindi mo magawa. Diba? Gumawa pa nga ng kanta yung mga tao ngayon Gusto kong bumait, pero di ko magawa. Ha? Gusto kong magbago, pero di ko magawa. Paano naka-chain ka? Ha? Alam mo, pag nakakadin, ganyan ka lang, wala kang magawa, ganyan ka lang. Bye. May chain Now, the second part is renewal. Lahat ng taong tinanggal ni Lord sa darkness, nasa 2 Corinthians 5:17. Buksan nyo ito sandali. Sino po natutuwa? Nagre-revisit tayo kayo ng vision. Ha? Nare-review ba tayo? Nire-review tayo ng Panginoon. Ha? Ano sabi ng 2 Corinthians 5:17? Therefore, if anyone, say that word, anyone. Sino yun? Ikaw yun. Ha? If Oriel is in Christ, na kay Kristo. If anyone is in Christ, he is a new, kita mo the old has gone and ayun. Yung dating life mo, nandun ka sa imprisonment ng darkness, the old has gone, it's no longer there. Wala ka na ron. Andito ka na. Ano ibig sabihin yan? Ito nakakalungkot. Madali tayo magsabing Christian ako, madali tayo magsabing ng church ako. Pero ang evidence na talagang na-receive mo yung gospel, yung changed life. Renewal ng life natin. Hindi lang redemption, may renewal. Tama po ba? Tingnan mo yung katabi mo. Bakas ba sa kanyang buhay ang pagbabago? Yan ang maganda. Ha? Sino sa inyo sinabihan ng nanay na ganito? Anak, ang laki na ng pagbabago mo. Alam nyo, isa sa pinaka-touching moment with my mom, yung mother po ko po kasi 84 years old na. Ha? Tingnan nyo itong istorya ko. Minsan bumisita ako sa kanya, sabi ko, Ma, kamusta ka? Anak, mabuti naman. Anak, ang saya ko, nandito ka ulit. Yun, namatay na yung mga kapatid niya, yung asawa niya, namatay na rin, yung daddy ko. Pero siya buhay pa, 84 years old, naglalaba pa. Lagi siyang, anak, padalan mo ko ng shabu. Ano shabu? Sabon. Ibig sabihin, sabon. Adik maglaba Lagi na, nakabihis pa si Odi. Minsan pinapunta ko sa bahay namin, tumira doon ng ilang araw. Sabi ni Odi, Dad, ibang klase si Lola. Bakit? Yung damit ko nakabihis pa, pinapahubad na sa akin, maglalaba daw siya. Sabi ko, anak, pasensya ka na, adik sa laba yan Dad, tsaka alam mo, hiningan ako ng pera para bumili daw ng mga Audi, yung ganito, yung ganyan. Sabi ko, anak, shabun yun, shabun. Bakit? Sa kanya ang paglalaba, nakaka-adik. And then I asked my mama, bakit mukhang masigla ka? Alam mo, sabi sa akin, anak, ngayon ko lang ito sasabihin siya. Nung hindi ka pa Christian, anak, gusto ko nang mamatay. Ha? Hindi mo yan alam, anak. Sakit ng ulo ko sa'yo. Pero alam mo, anak, nung makita ko nagbago ka. Hindi ka na addict, hindi ka na aktivista, hindi ka na nagpaprat. Naku, anak, mula noon, ang saya-saya ko hanggang ngayon. Hindi mo napasin, anak, hindi ako mamatay-matay. Bakit? Masaya kasi ako Sino gusto nyo dagdagan ng buhay ng mga nanay tatay nyo? Gusto nyo? Change life ang sagot dyan. Change life. Pag nakita kayo ng mga nanay tatay nyo, gusto nyo patayin yung asawa mo, huwag ka na magbago, patay ka agad yon. Ha? Gusto mo gano'n? Patay ka agad, huwag ka magbago. Pero kung gusto mong dugtungan ng buhay, ang mga mahal nyo sa buhay. Mahal nyo ba nanay tatay nyo? Tignan nyo, magbibring yan ng joy sa kanila the moment they see your life has been changing. Ha? Sino ito excited magbago ng buhay? May Kristiyano bang hindi nagbabago? That's the big question. If you are claiming that you believe on the gospel and yet you are not changing, I tell you, you're still in darkness. You are not yet free and delivered from the works of the enemy. The sign that you're already delivered from darkness is changed life. If anyone is in Christ, he is now a new creation. The old has gone. Yung maling buhay, wala na. Ngayon po,
Yung mga barkada ko, pag taga-Quiapo po kasi ako, pag nakikita ko ng mga barkada ko, Oriel, grabe, naiwan mo kami. Mabuti ka pa, ganyan na buhay mo. Sabi ko sa kanila, kasi naman kayo, sinishare ko sa inyo, ayaw niyong maniwala eh. Alam mo, Oriel, tama ka. Buti na lang nagtuloy-tuloy ka. Kami, si ganito, napugutan ng ulo. Yung dalawa natin, patay na. Yung dalawa nasa mental. Yung 6 nasa Muntinlupa. Grabe, Oriel, ikaw lang nakalusot. You know, just to meet my friends, I have to go to Muntinlupa. Di ba malungkot? Ha? Just to talk to my friends, nasa mental hospital. Kaya ako nagpapasalamat ako sa Diyos. Sabi ko, Lord, kung hindi mo ako binago, wala ako sa dulos. Wala ako dito. But God changed my life. When I was redeemed from the gospel, today, the Lord changed my life. Hindi na ako katulad nung dati. At wala na akong planong balikan pa. Because every day of my life is the product of what God has done in my life. He saves me so powerful. And He redeems me. And He changed my life. Yan lang ay mapagmamalaki ko sa mga tao. Na dati akong nasa dilim, ngayon, nasa liwanag na ako. Hindi pwedeng naniwala ka sa Ebanghelyo, pero hindi ka nagbabago. Tingnan mo katabi mo. Sabihin mo, magbago na tayo. Sino po excited magbago? Ha? Alam nyo, pag nagbago kayo, makikita ng family mo, makikita ng classmate mo, makikita ng kaopisina mo, at sasabihin nila, abay, totoo nga yung power ni Lord na nagsisave. Tama po ba? Amen. I was in Bulacan last Friday. Nakita ko po yung power ng gospel. Nagpapatotoo po. Yung tomboy, nagpakita po ng picture. Grabe, mas gwapo pa sa akin nung siya'y tomboy. May insecure ako, ang gwapo. Yung pala tomboy. Maiksi ang buhok. Sabi niya, Pastor, ganyan ang buhay ko. Pero nung nakilala ko ang Panginoon, humaba na yung buhok. Grabe, babae pala yun. Why? There is power in the gospel. Amen? Kung isa naman nagpatuto, sumisigaw, dati po akong bading, dati po akong bakla, pero binago ng Diyos ang buhay ko. Ngayon po ako, hindi na ako bading, ako po'y tunay na lalaki na, sapagkat ako'y nagbabasa na ng Bible, sumusunod sa salita ng Diyos. Ako'y binago ng Diyos. Alam nyo, nakikinig ako, naiiyak ako. Sabi ko, Lord, hindi kami nagkamali ng pagpipreach ng gospel. Nagbabago ang mga tao sa buhay nila. Umiiyak yung mga nanay, yung mga tatay. Dahil sabi nila, Bishop Oriel, kung kami lang ang magsasalita sa anak namin, hindi mababago yan. Pasalamat kami sa kapangyarihan ng Ebanghelyo ng Panginoon na si Jesus namatay sa krus ng Kalbaryo at naunawaan ng batang ito na ang gospel ang siyang nagbago sa kanyang buhay. Mga kapatid, walang kwentang pumupunta kayo sa dulos kung hindi rin naman kayo nagbabago. Mga kapatid, sa next week, balik kayo. Ang topic ko, our vision is for our family. Ha? Para sa ating pamilya. Kasi ayoko pong nagpupunta kayo sa dulos, hindi naman ligtas ang inyong mga family. Sa next week, please bring your family because our topic is about our family. Amen? Yung vision natin para sa pamilya mo. Last and final, restoration. Say that word, restoration. The gospel redeems my life. The gospel renew my life. And the gospel restored my life. Unfortunately, hindi ulat ng tao, dahil hindi nga nagbabasa ng Bible, they don't know the original design sa bawat isang human being. But to tell you honestly, mababasa nyo po yan sa Genesis 1:28, yung original design ni Lord. Basahin natin yung Genesis 1:28. God blessed them and said to them, be fruitful and increase in numbers. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish in the sea and the birds in the sky and over every living creature that moves on the ground. Ito po yung binanggit ng Diyos sa Genesis kung ano yung design ng isang tao. Pag sinabi kong design, ano yung meron sa tao? Ano yung planted ni Lord sa iyo? Ano yung capability mo? Basahin niyo po yan. We are fruitful. It's on our being na tayo ay fruitful. Increase in number, it means about
you have the ability to multiply. Hindi lang kayo fruitful, nagmo-multiply pa kayo. Sinabi pa ng Bible, fill the earth and subdue it. Subdue means you are a conqueror. Imaginein mo yung katabi mo na yan, ha? Fruitful dapat yan, multiplying dapat yan, at conqueror dapat yan. By design. Number 4, sabi niya dito, rule over the fish in the sea. Ruling means leadership. 4 yan eh. Fruitfulness, multiplication, conquering, okay, and then leadership. Grabe nung mabasa ko to, sabi ko, Lord, kung alam lang namin yan, wala sa aming purdoy, walang mahirap. Kasi lahat pala tayo, by design, magiging fruitful, magmumultiply. Guess what? Kasi yan po, nasa Genesis 1:28 pa lang eh. Pag binasa niyo po ang chapter 2, chapter 3, chapter 4, nagkasala ang tao. Nung nagkasala ang tao, alam niyo ang consequence? Kaya matindi yung curse talaga eh. Nawala yung fruitful life natin. Alam niyo nangyari? Bitter fruits ang nakita natin. Nawala po yung multiplication power natin. We multiply problem. That's curses. Hindi na natin makonquer yung mga problema. Wala tayong magawa pag mahirap tayo. Hindi tayo makalaban. The curses of poverty is upon us. We are powerless. And then, pang-4, hindi na tayo marunong mag-lead, mag-rule. Naging alila tayo. That's what happened because the curses of sin is working in your life. Tinanggal lahat na yan ng dahil sa kasalanan. Now, this is the good news. Ready for this? Because the Lord paid the penalty of sin. He paid all the wages of sin. For the wages of sin is death. Sabi ni Lord, ako patayin nyo. Para hindi ka mamatay, ako ang mamamatay para sa iyo. And when Jesus died on that cross, binayaran niya lahat ng ating kasalanan. Nung lumabas tayo sa darkness, niredeem tayo, nirenew niya tayo para ihanda muli ang restoration. Alam niyo ba, nang dahil kay Jesus, babalik na ang fruitfulness natin. Babalik na muli ang multiplication. Tatapang tayo muli. Magiging conqueror ulit tayo. Amen? Hindi na tayo matatakot sa mga problema. Lalaban na tayo. Yung mga walang puhunan, matapang na magnenegosyo. Yung mga may pinag-aralan, matapang na laban sa hanap buhay. Hindi yan susuko because meron siyang conquering spirit. At ito maganda. Ang lahat ng Christians na tumanggap kay Kristo, hindi mananatiling atchoy-atchoy, mababa ang rango sa opisina. You will become the leader. You will become the manager, corporate owner, business. Pataas ng pataas siya. Bakit? Binabalik ni Lord, nire-restore ng Panginoon. Yung dating lahat ng ninakaw ni Satanas, ibabalik sa iyo ng Panginoon. Sino gustong makuha ang restoration? Ha? Naniwala ka ba sa gospel? That's why gospel, nire-redeem tayo. Gospel, nire-renew tayo. At ang gospel, nire-redeem tayo ng Panginoon. Kaya pag hindi ka niniwala sa gospel, para ka nagtampo sa bigas. Kaya nga po mga kapatid, ulitin ko, when you come to the Doulos for Christ family, we come here because we believe on the gospel.